Thank you, Pastor Lloyd. Maayong gabi na itong tanan. Salamat sa Ginoo sa dako nga pribilehyo nga kita simba sa atong buhi nga Dios o sa pribilehyo nga makig-uban ninyo sa panimbahon karong gabi. Ug dili ta maglangan, gihangi ko kamo sa pagpanindog atong ablihan atong text. 1 Corinthians chapter 15 verse number 58. A very familiar verse. Ato kining dunganan sa pagbasa. 1 Corinthians chapter 15 verse number 58. Kung nana mo, you say amen. All right, ready, start. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Matinud-anon hangtod sa katapusan, no? A call to a consistent service. Magampo ta, Lord, panalangini Ginoo ang imong pulong karong gabi, tuguti Ginoo nga ang mugawas sa akong baba Ginoo para sa imong kahimayan lamang o para nga malig-on imong mga katauhan o Dios. Salamat kay Ginoo sa pag-awit. Salamat kay Lord sa maayong panahon sa kusog sa matag usa nga niya karon. Ikaw Ginoo mag-bless sa among panimbahon o tuguti Ginoo nga ang kadaugan among maangkunan diha lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, makalingkod palihog. There is a difference between intensity and consistency. Just like fireworks, they are loud and bright, but they last only seconds. Ang adlaw hilom lang. Pero makita na to may igsoon nga every morning naa siya. Daghang mga magtutuo like fireworks, powerful at start. Apan ang Ginoo nangita og mga Kristohanon nga sama sa adlaw, lig-on o kasaligan o mapinadayonon. Nagpuyo kita sa henerasyon maigsoon nga nag-celebrate sa mga viral moments, quick success, instant results, social media maigsoon rewards sa mga drama, dili sa mga faithful. Apan ang gingharian sa Dios maigsoon is not built on trends. It is built on endurance. Ang Kristohanong kinabuhi maigsoon is not about momentary passion. It is a lifelong perseverance. Despite sa walay kasiguruhan nga kahimtang sa kalibutan, no? Ang mga pamaagis kalibutan sa busab. Ug usa sa pinakadako nga paagi sa pagkamapinadayunon maigsoon mao ang pag-alagad sa Ginoo. Pinaagi sa pagpaambit sa maayong balita sa ato mga mahal sa kinabuhi, sa atong pamilya, no? Sa atong mga hinigugma. Kining 1 Corinthians chapter 15, mao ang dakong pagtulunan nga gisulti ni Apostol Pablo bahin sa pagkabanhaw nga gipamatud-an niya nga si Kristo na banhaw gyud. Amen. Dili kay istorya lang kini. Dili kay kay nakita nila maigsoon, nakita ni Apostol Paul iyang gipamatud-an nga si Kristo nabanhaw gyud sa mga patay. Mingon ni siya nga kung wala si Kristo mabanhaw, ang pagwali kawang, atong pagtuo kawang, atong pagsimba maigsoon, atong pagserbisyo sa Ginoo kawang kung wala mabanhaw si Kristo Jesus. Apan salamat maigsoon nga diri nakita nato nga gipahayag ni Apostol Paul nga si Kristo nabanhaw og siya ang first fruits. Gihisgutan niya nga kita suluban usab kitag lawas nga dili madunot. Matod pa maigsoon sa mga verses nga atong makita diha na this mortal. Atong lawas nga mortal lisa ni sa Ginoo lawas nga mortality. Dili na mamatay. Dili na maguba, di na madaot. O misinggit dayon siya, o death, kamatayon, asa man ang imong sting, asa man. Kay gibuntog na ni Kristo Hesus ang kamatayon.
Then sa verse 58 maigsoon, nagsugod siya sa pulo nga therefore. Kini nga verse maigsoon sa verse 58, dili ni separate. Kini konklusyon sa resurrection doctrine. Tungod kay napildi na ni Kristo maigsoon ang kamatayon. Tungod kay sigurado na maigsoon ang eternidad. Tungod kay klaro na ang kadaugan. Kinahanglan nga magkinabuhi kita maigsoon, ingon nga magtutuo nga lahi sa kalibutan. Amen? In a world filled with war, ang kalibutan maigsoon, ang ekonomiya dili stable. Ang mga moral maigsoon, naguba na, libog na ta, unsay sakto, o mabalaka ta. O ang uban maigsoon nga mga Kristohanon, nag-compromise na sa ilahang espirituhanon nga bahin. This verse maigsoon becomes more urgent. Resurrection truth demands faithfulness. When everything around us is shaking, God calls His people to remain unshaken. Amen? And to remain consistent. Ang consistency sa pag-alagad maigsoon, nagikan kini sa kasiguruhan nga kita mabanhaw. Dili kita mga wala, di kita magpabilin sa lubnganan. Og apil niini maigsoon ang pagserbisyo nato sa pagdala nato maigsoon sa maayong balita ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi nga wala pa makasiguro sa ilang kaluwasan. So, this verse maigsoon is not just a motivational verse. It is a command grounded maigsoon sa doktrina. Si Paul moves from doctrine to duty, from belief to behavior. 1 Corinthians chapter 15 verse number 58, adunay 5 ka progresibo nga tawag. Be steadfast, be unmovable, always abounding. Where? In the work of the Lord. Why? Knowing your labor is not in vain. Ang matag praise maigsoon nag-add og meaning sa sunod nga praise. Nagkahiusa kini aron maghimo og kompleto nga porma sa pagka-consistent sa atong pag-alagad sa Ginoo. Bisan sa kalibutan nga puno sa kakuyaw. Nabalaka tanong nga basig matagakan ta diri missile diri. Hadlok maigsoon. Ang kalibutan puno sa kabalda. Makapaluya sa atong pag-serve sa Ginoo. Ang work of the Lord maigsoon naglakip kini sa pag-ampo, pag-alagad o pag-share sa maayong balita, ilabi na sa atong pamilya. Amen? I do not know, basin doon na pa kay pamilya o sakop sa iyong panimalay nga wala pa makaangkon ni Kristo Jesus nga iyang manuluwas. O mga hinigugma nga wala pa makaila kang Kristo. Atong tun-an kini nga klaro o masabta nato maigsoon. Number 1, the motivation of consistency. The word therefore. The word therefore maigsoon because of the resurrection. Kanang word nga therefore maigsoon mubalik ta sa gisulti ni Apostol Paul mahitungod sa pagkabanhaw. The resurrection, the certainty of the resurrection, ang kasiguruhan maigsoon sa pagkabanhaw. In 1 Corinthians chapter 15 verse number 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Tinuod og sigurado nga nabanhaw si Kristo. Dili kini sigulanon lamang. No, kamatuoran kini ang iyang pagkabanhaw maigsoon mao ang garantiya nga ang mga nagtuo ni Kristo Jesus maigsoon mabanhaw usab. Amen. Ikaw ug ako nga mituo ni Kristo Jesus dunay kasiguruhan nga kita pagabanhawon. Kung nabanhaw si Kristo maigsoon dili ang kahadlok ang maghari sa atong kinabuhi. Dili ni istorya lang sigurado ang atong pagkabanhaw. Amen? Og tungod kay nabanhaw siya, ang mensahe sa gospel maigsoon nga atong gipaambit sa atong mga hinigugma, tinuod og puno sa paglaom. Sa kultura sa Biblia, ang pulo nga first fruits maigsoon, nagpasabot kini nga aduna pay mosunod nga daghan. So si Jesus Christ, siya ang first fruit sa pagkabanhaw. So dunay mosunod maigsoon og kita kana. Amen? Mabanhaw kita sa umaabot nga adlaw maigsoon. Mao nga mag-alagad kita sa Dios nga walay kahadlok. O kun unsay dangatan sa ugma, wala ta kahibalo.
Kay numdum mo sa mga disciples maigsoon, sa dihang kuyog-kuyog sila ni Kristo Jesus, gidakop si Jesus. Og sa dihang gidakop si Jesus, perting lisangan la, nangahadlok sila. Og tungod sa ilang kalisang, gani gidinay si Jesus Christ ni Peter. Katulog yun nga higayon, nga siya, dili mi kuyog ana, dili mi kauban ana. Nahadlok sila, nalisang sila, pero sa dihang nakitaan nila, nga si Jesus nabanhaw, nakitaan nila sa Book of Acts, bisan pagpamatyon sila. Di sila madlok. Nga kuyog sila ni Jesus. Nga naman, kay sure po nga mabanhaw sila. Amen? Maigsoon, the certainty of the resurrection. Sigurado ang kadaugan diha ni Kristo Jesus. Why? Because there is victory over death. The victory over death, maigsoon. Look at verse 55. O death, where is thy sting? O grave, where is the victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Maigsoon, makita na to diha nga asa naman ang lala sa kamatayon. Ang pinakadako og makalilisang nga kaaway sa tao, ang kamatayon. Di ba tinuod na? Ang tao maning kamot yun, bisag isa lang kailong mo ginhawa yun. Kay mahadlok mamatay. Hadlok makalilisang ang kamatayon. But praise the Lord, gibuntog na ni Jesus. Amen? Dili na kahadlokan ang kamatayon. Nga naman, wala na'y gahom ang kamatayon, maigsoon. Matod pa sa gisulti ni Apostol Paul. Maigsoon, napildi na ang kamatayon. Mao nga wala na'y lugar sa Kristohanon ang discouragement. Amen? Wala na'y gibuntog na ni Kristo ang gikahadlukan sa tanan. Dagan sa ato mga mahals kinabuhi, nga nahadlok pa sa kamatayon. Nga naman, wala man sila kasiguro kung asa sila paingon. O kitara ang ilang paglaom. Amen? Ikaw ra ang ilang paglaom, maigsoon, nga sila makasiguro, mabuntog usab nila ang kaaway, nga mao ang kamatayon. Ayaw tuguti nga ang atong kasamtangan nga kalisod, makapahunong sa imong pag-alagad, o makapaluya sa imong pag-alagad sa Dios. Padayon, bisan lisod. Amen? Ipaambit ang kadaugan, ang kaluwasan maigsoon nga naa ni Kristo Jesus sa mga hinigugma nimo. Aron sila usab makabaton sa paglaom. And remember, resurrection produces responsibility. Resurrection produces responsibility because Jesus Christ maigsoon nabanhaw siya. Dunay responsibilidad kita nga mga Kristohanon. Look at Romans chapter 6 verse number 4. Romans 6:4. Therefore, we are buried with him by baptism unto death, that like as Christ was raised up, even so we also what? Should walk in newness of life. Mao ni atong responsibilidad, mao ni atong duty. Nga kita di ay maigsoon, maglakaw diha sa kabag-os kinabuhi. Amen? Kung naluwas na ta maigsoon, kuyog na ta ni Kristo Jesus, mabanhaw kita someday. Well, iyon ang Ginoo maigsoon ang atong responsibilidad, mao ang maglakaw diha sa kabag-os kinabuhi. Ug ang bag-ong kinabuhi maigsoon maong mahimong maayong nga testimonyo ngadto sa imong pamilya, ngadto sa imong mga mahal sa kinabuhi, nga makaila sila ni Kristo Jesus. Mao ni ang nahitabo nato maigsoon, we should walk in the newness of life. Ipakita sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ikaw sakop na sa nabanhaw nga Ginoo. Amen? Himoa nga ang imong kinabuhi maigsoon mahimong tulay. Aron nga ang imong mga hinigugma, imong mga mahals kinabuhi, imong mga higala makaabot diha ni Ginoong Hesus, makaabot diha sa langit maigsoon. So, that is our responsibility. Secondly, the stability of consistency. Matod pa sa atong gibasa maigsoon sa atong text, be steadfast. Amen? Be steadfast. The word steadfast, maigsoon, is fix eternally. Fix. Look at Colossians chapter 1 verse 23. If ye continue in the faith, grounded, settled, and be not moved away from the hope of the gospel. Kinahanglan grounded o settled ang pagtuo. Amen? Sa panahon nga nag-usab-usab ang kamatuoran sa kalibutan. No? Maing balita maigsoon, dili na mausab. Amen?
Dili, walay pag-usab ang maayong balita. It's always by faith and faith alone. Ang kaluwasan maigsoon, o kung lig-on ka sa pagtulunan, nga atong gituuhan maigsoon, gikan sa Biblia, dili ka dali malingla sa mga pagtulunan sa kalibutan. Usahay makadungog ta sa Facebook, no? Dunay mga video sa Facebook makadungog ta, uy, dili naman ay ta maghatag og tithes. Nya kay alang-alang po ka sa pagtuo nimo sa tithes, di lang po ka mohatag, mutuo ka sa social media. Tuuhi, tuni ang Biblia og tuuhi ang Biblia. Amen. Paigsoon, ang kahoy nga laom og gamot, dili basta-basta matumba na. Bisan pag unsa ka kusog ang hangin. Mao nga palig-una ang imong pagtuon sa pulong sa Dios. Amen? Aron dili ka maibog sa mga sayop nga ideyas kalibutan. Palig-una. Og aron andam ka maigsoon sa pag-alagad, pinaagi sa pag-share sa maayong balita, ilabi na sa imong mga mahal sa kinabuhi. Ikaw mo ay nakaila ni anak maigsoon, ikaw mo ay access nila. Then let's look on the word unmovable. No? The word unmovable maigsoon is firm eternally. Psalm 125 verse 1, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Adunay pressure maigsoon sa kalibutan. Siguro sa diyang nagtrabaho ka, dunay pressure sa trabaho, dunay pressure sa pamilya, o sa komunidad. Apan ang musalig sa Ginoo maigsoon, mahimong sama sa bukid nga dili matarog. Usahay lisod maghisgot kang Kristo Jesus diha sa pundok. Dili makabli ang atong baba, di ba tinuod na? Di lang usay lisod tag ablig bersikulo. Maigsoon. Usay mahadlok ta unsay reaksyon nila. Dili dapat ta matarog. Dapat maigsoon makasugakod ta sa pressure. Makaapli ta sa atong baba sa pagsangyaw ni Ginoong Hesus. Amen. Maigsoon bisag unsa pang bagyo sa kinabuhi, bisag unsa ka kusog sa problema. Ang bukid dili mo balhin tungod sa bagyo. Wala pa'y bukid ganing balhin kay mitago kay dunay bagyo. Maigsoon, padayon, amen? Pag mainiton, bisan adunay kalisod, dunay kawaladon, dunay problema, be firm, unmovable. Ayaw pagkompromiso maigsoon sa kamatuoran. Bisan unsa ang pressure sa palibot, ayaw kahadlok. Ayaw pag usahay madala ta ang mga Kristohanon madala sa kalibutanon nga mga buhat. Ayaw kahadlok paghisgot ni Kristo Jesus sa imong mga mahal sa kinabuhi. Then look at maigsoon, guard against spiritual drift. Magbantay ta kay basig magkalamtag kalayo sa Ginoo. Therefore, Hebrews chapter 2 verse 1, therefore we ought to give more earnest heed, lest at any time we should let them sleep. Ang pagpalayo sa Dios hinay-hinay tungod sa distraction, kakapoy, o sobrang pagkabisi. No, kung ikaw mismo magkalayo na kas Ginoo maigsoon, maluya usab ang imong influensya sa imong mga pamilya, sa imong mahal sa kinabuhi. Unya, kinsa may mudala nila? Kung ikaw magluya-luya, hello na mo diha? Kinsa may muhatod nila ngadto sa ilan sa Ginoo? Kung ang ato ang influensya maigsoon nagka-deteriorate, kung magpadala ka sa imong kaluyahon, unsa pa may hope nila? Disiplinaha ang imong kaugalingon, ang atong kaugalingon, atong disiplinahon, ang atong oras sa pagampo, oras sa pagsimba, ayaw pag-late, amen? Ayaw pag-absent, hello? Aron magpabilin kang lig-on. Og mahimong ihimplo sa imong mga nagsunod nimo, sa imong mga mahal sa kinabuhi, maigsoon. Then thirdly, the activity of consistency. Look at the activity of consistency. The word always abounding. Nakita nila? Always. Consistency in every season.
Maigsoon, 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Preach the word. Be instant in season and what? Out of season. Bisan maayo o lisod. Maigsoon ang panahon. Ang pag-alagad dili seasonal. Amen? Dili season ang pag-alagad, maigsoon. Sa panahon nga lisod, sa panahon nga daghan og mga panginahanglanon, o bisan sa panahon nga hayahay, dili mausab ang atong pag-alagad sa Dios. Amen? Always. Maigsoon, ma-recognize man ka o sa dili, it doesn't matter. Amen? Tuloy ang pagsimba. Tuloy ang pagsuporta sa bulaton sa Ginoo. Tuloy ang pag-awit sa choir. Amen? Tuloy ang pagsulwining. Amen? Mga igsoon, always, kanunay, always. Ang adlaw, maigsoon, musubang. Bisag daghang panganod. Bisag magbagyo, musubang gihapon, magtultol gihapon ang adlaw. Maigsoon ang panganod na aram na dre. Pero ang adlaw tos babaw. Bisag tabunan, maigsoon, nag-init gihapon sa ditos babaw. Ingon ana ang adlaw mo tultul gihapon. Kita maigsoon dapat mo tultul gihapon ta sa atong buluhaton. Amen? Mutultul ta sa pagampo. Mutultul ta sa pag-awit. Mutultul ta sa buluhaton maigsoon. Ayaw tuguti maigsoon nga ang imong emosyon mo'y magbuot sa imong pag-alagad sa Ginoo. Dili na to tugutan nga say mingon ka nga, kapoy man gayron, mura maglabad akong ulo. O mura maglaay kayo. Di sa kumadto. Dili ingon na ang pag-serve sa Ginoo. Amen? Ganahan ka og sa dili, maigsoon simba. Amen? Ganahan ka og sa dili, suporta. Hatag. Maunay gisultis always. Then look at the word abounding, maigsoon. The word abounding. Abounding, maigsoon, is exceeding the minimum. Philippians chapter 1 verse number 9. And this I pray that your love, what? May abound yet more and more. Ang Ginoo, maigsoon, dili ganahan og minimum effort. Hello? Basta-basta lang ba? No? Dili ganahan ang Dios niya na. Gusto niya maigsoon nga mutubo og mag-overflow ang atong gugmas pag-alagad. Magkadugay maigsoon, magkanindot ang atong pag-serve sa Dios. Amen? Magkadugay maigsoon, magkainit diha sa buluhaton sa Ginoo. Mo na yung word nga abounding. Napa mo diha? Ang suba nga nag-awas maigsoon, naghatag kinabuhi sa daghang lugar. Pangutana ang imong kaugalingon. Am I abounding? Nagtubo ba ko? O nagpundo lang? Gusto sa Ginoo maigsoon nga mag-increase ang atong pag-serve niya. Amen? Magkadugay kita nga Kristohanon, magkainit o magkagamit kaayo kita diha sa buluton sa Ginoo. Maigsoon, magkadugay kita nga Kristohanon, maigsoon, magkaduol kita sa Dios. Magkadugay kita, Kristohanos, mas magmabungahon kita. Hello? Mabungahon kita sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mao na ang ipasabot, maigsoon, the word abounding, exceeding the minimum. Amen? You are increasing. Sad to note, nga daghan sa mga Kristohanon, nagkadugay, nagkagamay na hinuon ang panahon nga ihatag sa Ginoo. Sad to note, nga daghang mga Kristohanon nagkadugay, nagkagamay na hinuon ang involvement diha sa Ginoo. Nalupigan na sa mga bag-o. I hope kamo mga bag-o magkadugay, magkainit. Amen? Magkadaghan ang inyong involvement diha sa Ginoo. Sad to note nga daghan sa mga daan ng Kristohanon, wala ko kay balon nyo diriya. Daan ng mga Kristohanon, di na noon mamalik og hapon.
Hello. Nagkadugay sa pagkakristohanon, dili na mo simbag Thursday. Amen? Salamat nga nakita nako murag kamo nga naa diri dili ni mao nga mga Kristohanon. Tinuod gyud mo nga mga Kristohanon. Amen? Kay naaman mo. Maigsoon, dili na maoy gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. You are not abounding. Hello. The question, maigsoon karong gabi, are you abounding? Ask God's help. Mangayo tagtabang sa Ginoo. Growing in grace. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ and Savior Jesus Christ. Ang pagtubo, maigsoon, nagpanalipod kini batok sa kahuyang. Ang huyang kaya nga itong kinabuhing Kristo, ano wata nagtubo? Maigsoon, dali ra kayo ta matintal. Hello, namo dia. Dali ra kayo ta mawala sa passing, maigsoon. Why? Because we are not growing. Ang kalibutan, maigsoon, dautan. Kinahanglan ang atong espirituhanon, maigsoon, mo mature. Grow in grace. Ang buhi nga tanom, maigsoon, magtubo siya. Ang patay na yun. Magpadayon sa pagtuon. Amen? Magpadayon sa pagampo. O pag-alagad, aron mo tubo ta diha sa grasya sa Ginoo. That's the activity, maigsoon, of consistency. It is always abounding and growing. Number 4, maigsoon, the focus of consistency. Look at the focus of consistency. The word, in the work of the Lord. It is His work, not ours. Amen? Iyahanay yung buluhaton. This is the work of God. John 6:29, that ye believe on Him whom He hath sent. Ang ministry, maigsoon, dili para sa personal nga dungog. Kinibuhat sa Ginoo. Hinumdumi nga siya ang sentro. Amen? Siguro ang imong motibo mao ang paghimaya sa Dios, dili ang atong kaugalingon. This work, maigsoon, has eternal value. Pagkanindot, kinira nga buluhaton, maigsoon, ang buluhaton sa Ginoo nga dunay eternal value. Kanang work sa secular, maigsoon, I do not know kinsa may muhatag dihag eternal value ni ana. Mao lang ang pag-serve sa Ginoo. We are privileged. Amen? Look at the work that has eternal value. John chapter 9 verse 4, I must work the works of Him that sent me while it is day. Hinumduman nato, maigsoon, nga walay pinakadako nga trabaho diri sa kalibutan, kundili mao ang paghatod og mga kalag ngadto sa tiilan sa Ginoo. Mao nay pinakadako nga trabaho. Mao nay ginaugan ni Kristo Jesus, maigsoon. Mao na iyang gipakamatyan dito sa cross. Ug mao na ang pinakadako nga trabaho diri sa kalibutan. Ang pagsuporta nimo sa simbahan, ang pagsuporta nimo sa mga missionaries, mao ang pinakalabaw nga trabaho, maigsoon, diri sa kalibutan. Ug kana ra nga trabaho ang adunay eternal value. Amen? Unya ingon ri, maigsoon, limitado ang oras. Wala kita nahibalo sa ugma. Samtang ang grasya sa Ginoo, maigsoon, giablihan pa niya. Doon na patay chance nga ang atong mga malos kinabuhi makaangkon sa grasya sa Ginoo. Mabot ang time, maigsoon, nga sirad-an sa Ginoo ang grasya. No more. Wala na chance. This is our only chance. Amen? Faithfulness in assigned tasks. Buhato na to ang gisugo sa Ginoo. Amen? We must be faithful sa gi-assign na to nga task. Luke chapter 16 verse 10. He that is faithful in that which is least is what? Faithful also in much. Ang pagkamapinadayunon, maigsoon, makita sa gagmay nga butang.
Pag matinud-anon sa gagmay, amen? Kani nga tong kanang inyong buluhaton, kaning mga buluhaton nato maigsoon diri sa simbahan, murag gagmay kayo, murag irrelevant maigsoon sa tan-aw sa mga tao. No. Ang Ginoo maigsoon nakakita siya na. Amen? Pag matinud-anon, wala makita sa Ginoo. Kung pila imong income karon maigsoon, pag faithful sa paghatag sa imong tithes and offerings o faith promise. Amen? Kay nakita na sa Ginoo. Muing ka pastor, gamay raman kayo ni. Bisan unsa ka gamay, nakitaan sa Ginoo ug iya kang pialan sa daghan kung ikaw masaligan. Then last maigsoon, the assurance of consistency. Look at the assurance maigsoon, kung consistent ta ba sa atong pag-serve sa Ginoo. Tanawa ang gi-assured ni Apostle Paul nato. Your labor is not in vain. Amen? God sees every effort. Hebrews chapter 6 verse number 10. For God is not unrighteous to forget our labor or your labor and love. Labor of love. Amen? Kita na sa Ginoo, bisan walay makakita. Ang Dios nakakita. Sa kalibutan may igsoon nga gusto og recognition, ang Ginoo dili malimot. Bisan murag dili mamati ang imong pamilya kung mo-share ka, it doesn't matter. Padayon, amen? Padayon sa imong pag-imbitar, bisag dili sila mo sanong, padayon. Padayon sa pag-ampo nila, amen? Be consistent. Padayon sa pag-alagad, bisag walay mo palakpak. Padayon sa pag-ampo o sa pagpaambit sa maing balita, maigsoon, mauna ang gusto sa Dios. Look at maigsoon, the eternal reward that awaits. Eternal reward. 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, work it for us what? A far more exceeding and eternal weight of glory. Tanawa ra gud ang gi-promise sa Ginoo. Sure good, kung consistent ta maigsoon sa atong pag-serve niya, eternal reward maigsoon nagpaabot na to. Amen? Ingon siya, ang kasakit karon temporaryo ra ni. Ang himaya nga ipadayag sa Ginoo niya, walay katapusan. For I reckon, ingon siya Apostle Paul, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? Ang usa ka kalag sa imong panimalay nga maluwas, adunay walay katapusang bili. Lahutay sa kasamtangang kalisod. Amen? Og padayon sa pag-alagad, sa pag-share, sa pagsuporta, tungod sa eternal reward nga nagpaabot nato maigsoon. This is the only work and labor nga adunay eternal value, eternal reward. So be consistent. Amen? We are on the right track. Wala ta masayop. Amen ba? Our service will not be in vain. The last maigsoon, finished with confidence. 2 Timothy chapter 4 verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ang kalipay maigsoon nasa paghuman nga matinud-anon. Amen? Malipay ang Ginoo maigsoon dili nato humnon. Humnon nato. Labaw tanan ang kalipay nga makakita ka sa imong mga mahal sa kinabuhi nga imong nasyaran maigsoon sa kalwasan ug naa nangalagad usab ni Ginoong Hesus. Magkinabuhi nga andam. Amen? Ang pinakanindot sa atong kinabuhing Kristohanon maigsoon, morning moingon niya ang Ginoo nga well done, thou good and faithful servant. Now in conclusion, in a shaking world, be steadfast. In a drifting culture, be unmovable. In a distracted generation, maigsoon, always abound. Amen? In self-centered society, focus on the work of the Lord.
In a discouraging season, remember, your labor is not in vain. Amen? Because Christ lives, your service matters. Padayon, pagkanindot na to, pagkapribilehiyo na to nga mga Kristohanon, i-increase na to atong pag-serve sa Ginoo. Amen? Palihog, iduko inyong ulo, ibiyong imong mata. While the piano is playing softly. Because Christ lives, our service will not be in vain. It is a solemn and challenging invitation. Continue to bow down and close your eyes. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Sa dili pa kita magtapos, magtanaw ta sa atong kasing-kasing. Pangutan-o na to, lig-on pabagyod ka. O hinahinay ka nang nagkahuyang. Nagtubo ba ka? O nag-maintain lang? If the Holy Spirit has gently convicted your heart, do not silence Him. Come to the altar. If you sense that your consistency needs strengthening, do not delay. Come. If you know there has been drift, however small, do not ignore it. Come. Apil niini nga pangutana. Nakatindog ba ka alang kang Kristo sa imong pamilya? Nakapaambit ba ka sa gospel sa imong mga hinigugma? Kung adunay kaluya o pagbiya, balik karon. Kung kapoy ka, pangayo og kusog. Kung nabalaka ka, maigtabang sa Ginoo. Dili kini para sa emosyon, kini para sa desisyon. Come, anhita sa altar. Ingna ang Ginoo, Ginoo, himo akong steadfast. Himo akong unmovable. Tabangi ko nga always ko mag-abound sa imong work. Hatagi ko og kaisog sa pagpaambit sa maayong balita sa akong mga hinigugma, sa akong mga higala. Your labor will not be in vain. Kung mao ka na ang imong pagampo, come to the altar. Magampo kita. Amahan namong langit nun. Arong gabi, Ginoo. Sa kalibutan nga puno sa kagubot, imua kaming ligon. Iangkla kami, Ginoo, sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Atagi kami og kusog. Aron magpadayon kami sa pag-alagad niyo. Bantay kami batok sa pag-compromise ug sa pagkabalda. Tagi kami og kaisog sa pagdala sa maayong balita sa among mga mahal sa kinabuhi, sa among mga higala. Imua kaming matinud-anon hangtod, Lord, sa katapusan. Hinaot nga madunggan namo, Ginoo, sa katapusan nga adlaw nga moyon ka, well done, thou good and faithful servant. I-bless imo mga katawhan, Ginoo, karong gabi nga niya sa front, Lord. I do not know unsa imong pakikistorya nila, Lord. I'm asking your favor. Pour out your blessings upon them. Dalaygo ng imong ngalan, Lord. Amo kang giulian sa himaya. Only in Jesus' name. Amen and amen. Amen.